Inihahandog ng Radyo Maria, Bringing Christ into your home, ang pagtuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Muli po isang mapayapang pakikinig sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into your home. Ito po si Brother Ronnie Aclo, magandang gabi po. Ako po naman si Sister Merly Ibanez. Magandang gabi po sa inyo. Brother Rico Silva po, sa inyo lahat ang pag-ibig ng Diyos. Brother Elmer Praxidio po. Muli, isa pong magandang gabi at ang kapayapaan ng Panginoon na sana'y lagi sumainyo. Si Brother Eddie Ipul po ito. Sa ngalan po ng Radyo Maria, ang himpilan ng ating mahal na Inang Birheng Maria, kayo ay aming muling inaanyayahan sa pakikinig sa ating programa. Namin pong inululunsad ang programang Ang Tunay na Buhay Makadiyos. Hangad po namin na sa programang ito na kami po ay makapagdulot ng kahit kaunting kalamang espiritual sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo po ay aming muling inaanyayahan sa pag-aalay ng isang munting panalangin. Ave Maria Purissima, Santificado concepida, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoong naming Hesukristo at mahal naming Inang Birheng Maria, hangad po naming sundin kayo sa bawat saglit ng aming buhay. Sa inyo pong tulong, umaasa po kami na magkaroon ng malakas na pananampalataya, pag-asa at pag-ibig upang maging matatag sa paglaban sa aming mga bulag na hilig at maling hangarin. Kayo po ang aming Panginoon. Gawin niyo po kaming tapat na tagasunod. Naghahangad po kami at umaasang mabuhay ng ganitong buhay na ninanais po ninyo para sa amin. Pagkalooban po niyo kami ng inyong grasya, biyaya at pagpapala at ipakita niyo po sa amin kung gaano kadakila at kung gaano lalong kailangan namin ito sa aming kaligtasan. Ibigay niyo po sa amin iyon upang mapagtagumpayan namin ang mahina naming kalikasang umihikayat sa amin sa kasalanan at sa walang hanggang kamatayan. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng pagbubukas niyo sa aming mga isip, puso at kalooban ng biyaya at maalab na katapatan, pag-ibig at pagmamahal. Patuloy niyo nawang ibigay ang lahat ng kailangan namin upang mapagtagumpayan ang kalikasan ito na mula pa sa pagkabata ay lagi nang nakahilig sa masama at kamalian. Umaasa po kami lagi sa inyong patnubay at tulong. Siya nawa. Birhen Reyna ng mga Apostoles, ipanalangin niyo po kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Daily News Update. Makinig sa mga sariwang balita sa loob at labas ng ating bansa. Huwag magpapahuli sa balita. Alamin ang mga pinakahuling mga kaganapan. Tutok lang kayo dito sa Radyo Maria. Mula Lunes hanggang Biyernes. Muli pong nagbabalik ang tunay na buhay makadiyos o ang mistisismo at kay patuloy po pong nakikinig sa himpilan ng Radyo Maria, Bringing Christ into your home. At bago pa po tayo lumaot sa ating talakayan, sa ating paksa, batiin po natin ang ating mga panauhin po dito. Nandito po si Brother John Tejero ng Sapang Tagalog po uli at siya patuloy pa rin pong nakikipag-aral sa atin sa ating paksa. Ngayon po, bago po tayo magsimula, ating pong basahin ang talinhaga ng ating Panginoon. Nababasahin po sa atin ni Brother Eddie Ipul po.
Sumayin niyo lahat ang kapayapaan. Sumayin rin Ang pagbasa sa mga banal na parabola ng ating Panginoong Hesukristo sangayon kay San Mateo. Kabanata 14, talata 44 hanggang 45. Ito po Panginoon namin isip, ang aming labit dila, ang aming puso at kalooban, sampunan katawan lupa at kaluluwa, upang kami po'y maging karapat-dapat makinabang sa pag-aaral sa iyong banal na salita, luwalhati po sa inyo, Panginoon. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang kayamanang natatago sa bukid, na natagpuan ng isang tao at inilihim. Dahil sa tuwa, ay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang pag-aari upang mabili lamang ang bukid. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang mangangalakal ng marikit na perlas. Nang makatagpo ng isang mahalagang perlas, ay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang pag-aari upang bilhin yon. Ito mga kapatid, ang mga banal na talinghaga ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po kayo, Kristo, naway sa bisag kapangyarihan ng Diyos, mahugasan ng aming mga pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang, upang kami ng aming kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. sumayin niyo lahat ang kapayapaan. Sumayin niyo rin. Magandang gabi po muli sa inyo mga brad and sis na nandito po sa ating programa. Bago po natin tuluyang tahakin ang pakahulugan sa banal na parabola ng ating Panginoon Kristo, bidyang tanaw po muna natin ang nakaraang linggo po nating tinalakay, yung pong malaking piging, ano po, na ito po inihahalin tulad niya po doon sa buhay ng isang Kristiyano na dapat niyang marating, yung pong tinatawag na kaganapan, sapagkat yun po ang pinag-uutos ng ating Panginoon na ang isang Kristiyano, isang kanyang tunay na tagasunod ay makarating sa isang buhay na may kaganapan sa mata ng ating Panginoon, na napakahirap nga lang pong tahakin sapagkat ito po ay daan ng pagbabanal o kabanalan. At ang kabanalan po ay isang uri ng pakikidigma sa ating mababang uri ng sarili na nasanay po sa kaparaanan ng ating makalupang pamumuhay. Kaya po kung ating babalikan yung talinhaga na yun, ano po, nandun po yung mga pagdadahilan ng mga inanyayahan na hindi po dumalo doon sa malaking piging na inihanda po nung ama ng sambahayan doon sa parabola na nakaraan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon naman po ay ating pong iuugnay din po ang parabolang yan sa parabolang binasa po ng ating kapatid dito na si Brother Eddie tungkol po doon sa ang natatagong kayamanan. Brother Eddie, pakipaliwanag nga po natin. Yun nga, ang kaharian ng langit ang tinutukoy dito. Katulad dito ng pag-aaral natin sa buhay makadiyos o ang aklat ng mistisismo, ganito ang nakasaad dito sa aklat na to. Mysticism is like the virtue of wisdom. It begins with self-evident principles. The mystic cannot act without the self-evident and fundamental principles of faith. Diyan sa prinsipyo ng pananampalataya, ang isang tunay na makadiyos ay hindi makakikilos kung walang patibay sa kanyang sarili. Katulad din naman ng nakatagpo ng isang lupa, na natagpuan ng isang naghahanap, nakatagpo siya ng lupa pero hindi niya muna ipinasabi. Ito'y inilihim niya at kinakailangan siya magkaroon ng self-evident na ang lupang kanyang nabili at natagpuan ay pakikinabangan niya. So the mystic cannot act without the self-evident fundamental principles of faith hanggat hindi niya nakikita ang matibay na pundasyon. A man is wise when he understands the relationship of things to himself and among themselves. But the vision of knowledge is still imperfect if one does not understand the true nature of things. Similarly, a man reasons well when he acknowledges the relationship of God to himself. But the substance and the intimate effect of this relationship are only known through the light of virtue of faith. Therefore, the substance of the mystical life resides in faith. Doon, makikita natin, ang kaharian ng langit, ang sabi ng Panginoon, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nakatagpo ng lupa at kanyang Kayamanan sa sa lupa. Nakatagpo ng isang malaking kayamanan sa lupa. Kayamanang natatago sa bukid na natagpuan ng isang tao. Ang kaharian daw ng langit ay katulad ng isang kayamanang natatago
na natagpuan ng isang tao sa bukid at inilihim. Siyempre, ililihim niya muna yon. Dahil kayamanan yun eh. Naalala ko tuloy isang kaibigan ko. Nakakilala ko. May natagpuan daw kayamanan. Abay, ipinagsabi. At hinukay pa. So, hindi karunungan. Bakit? Para makatagpo ka ng isang kayamanan, ililihim mo muna. Ganon ang ginawa. So, ganon din ang paghahanap ng buhay na makadiyos. Hindi karakarakang sinasabi without the self-evident. Patunayan mo muna sa sarili mo. Ayun, pinatutunayan niya muna sa sarili niya bago niya ito ikikwento. Makanto din sa bahaging yon, merong tinatawag na kayamanan, ano po, na natagpuan. At itong kayamanan to ang ating pong Ang ating kaharian pong ng langit. susuriing mabuti. Ano po? Basa mo nga uli ng buo, Brad, yung tungkol sa kayamanan na yun. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang kayamanang natatago sa bukid na natagpuan ng isang tao at inilihim. Tapos, Dahil sa tuwa ay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang pag-aari upang mabili lamang ang bukid. yun. Ang liwanag, di ba? Pinagbenta niya lahat ng kanya, no? Dahil importante yung natagpuan niya eh. Kayamanan eh. Kaya kung lahat ng ari-ari niya, ibinenta niya na. Para mabili lang. siya ng sapat na halaga. Para Para mabili mabili yung lupang may kayamanan. Oo. Ayan. So, ganun din. Kung ating pag-aaralan. May halin tulad po natin yung kayamanan na yan sa spiritual nating pamumuhay na ito ay kung ito'y magkakaroon ng tinatawag na kaganapan sa ating Panginoon. Kaya lang, dadaan po tayo ng sinasabi na, no? Ililihim mo muna, ano po? Itong lihim na ito, Pag-aaralan mo, kumbaga. ito'y mahihalin tulad natin sa isang, sabi, pag kung inililihim mo, may ginagawa kang isang, sabi nga, isang pagsasagawa. Kaya dito nakalagay, the knowledge given by the principles of faith is not apprehended through abstraction. Hindi, wala man namin kwento mga kung ano. Hindi ganun. Things of faith are reasonable but cannot be reasoned out. Makatwiran pero hindi pwedeng pangatwiranan. Ang katotohanan ng pananampalataya, ganun din ang kayamanang natagpuan niya. Hindi niya pwedeng, ano yun. So, yung kayamanan na yun na natagpuan niya sa bukid, mas matindi yung kaysa sa Kayamanang ari-arian niya. ari-arian Mga- niya, oo. Kaya niya ibinenta yung mga ari-arian niya para mabili lang yung kayamanan na yun na natagpuan niya doon sa bukid. Na hindi katumbas ng natagpuan niya. Oo. Ganon din ang buhay material. Tama, may buhay tayong material. Willing. Kaya sabi, yung isang aspirant na isang naghahangad ng tunay na pakikipagkaisa sa Diyos, kinakailangan siya maging willing. Willing to lose all just to gain the source of all. Kasi nung araw, Brother Eddie, Parang yung naging buhay natin ba nung araw? Ito, hindi naman sa pagpapapure. Pinasok natin to. Pinagbili natin ang lahat ng ating mga prinsipyo sa buhay na pinahahalagahan para mapag-aralan itong klase ng buhay na to. At hindi naman tayo nabigo. Sapagkat ang natagpuan natin, isang kayamanang nandun sa lupang, inilihim muna natin. Yan, nanirahan tayo sa isang isolated place, na lihim, na kung saan pinagninilay-nilay natin ang ating natagpuang buhay na naging kayamanan naman natin. Yun ang pakikipagkaisa Diyos sa ating Panginoon. nung araw, nauso yung salitang I found it. Diba? I found it. Nauso nung araw yun eh. I found it. Itla mo rin. Oo. Ngayon, dito naman sa takbo ng istorya ng parabola natin, I found the true riches, di ba? Yung totoong kayamanan. Kayamanan. Oh, I found him. Hindi I found it. Di ba? Kasi I found him, si Kristo. Pag natagpuan mo sa buhay mo yun, isang malaking kayamanan yun. Na pwede mong ipagpalit ang lahat ng estado mo sa buhay. Pamumuhay, kabuhayan, Principle. di ba? Buhay. Lahat yan pwede mong ipagpalit yan eh. Para lamang kay Kristo. Yun eh, kung matatagpuan mo si Kristo sa buhay mo. Pero hanggang hindi mo natatagpuan si Kristo sa buhay mo, siyempre, hindi mo iiwanan yung kayamanan mo. Yung mga pag-aari mo. Diba? Ngayon, kung sabi nga ng Panginoon, ang sino mang hindi mag-iwan ng lahat-lahat sa buhay niya, pati buhay niya, lahat-lahat, iwanan mo. Hindi ka dapat na maging alagad ko. Diba? Kaya kung talagang natagpuan na natin si Kristo sa buhay natin, sabi nga ni Brother Eddie kanina, you have to lose all just to gain the source of all.
Diba? Handa kang iwanan ng lahat, mawala ang lahat sa'yo. Mabili mo lang. Makamta mo lang yung pinagmumulan ng lahat. Kaya ito pong natatagong kayamanan na to, na sinasabi nga po ninyo kanina na ito ay kailangan pa ibenta yung kayamanan niya para mabili ito. Ibig sabihin, mas matindi sa kanya, no po? Mas matindi sa, Kumbaga, sa dala-dala niya. sa spiritual meaning, Po. ipinagpalit niya yung buhay niya eh. Para lamang mapapunta doon sa buhay na yun na gustong mangyari ni Kristo. Spiritual meaning na yun eh. Nagkaroon siya ng katulad na nakalagay dito. The intellect, for example, can judge that man who owes all things to his divine maker, must both by justice and by love. Yung kanyang pagpapasya ay nagkaroon ng katarungan eh. Makatarungan pagpapasya yun sa kanyang buhay eh. Na ipagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian para mabili niya yung kayamanang kanyang natagpuan. It is a fair justice. Dahil mas mahalaga yung natagpuan niya sapagkat hindi lilipas yun. Kaharian nga ng Diyos yun eh. Kaharian ng langit. Na halos lahat ng tao gutom na matagpuan yun. Samantalang siya, sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan niyang bigla. Katulad din ng nangyari sa mga buhay natin, mga kapatid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa tagal ng ating pamumuhay sa lupa, na kung ano-ano, sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan natin yung isang lupa na merong kayamanan. Yung lupang nagtataglay ng kayamanan na pinagpalit ng natin ang lahat ng ating mga prinsipyo sa buhay, lahat ng mahahalaga natin para mabili yung lupa na yun. Sabi, divine. Pero, bibili natin, hindi sa pamamagitan ng Hindi pera. Hindi natin Bibili pinayaran. natin sa pamamagitan ng Dugo, sakripisyo, ng ng pagtitiis. Yan. So, ang ano dito, pinakamagandang example, Brother Eddie, sa Ebanghelyo rin. Pinakamagandang example na yun. Yung mayamang binata, nagtanong sa Panginoon yan eh. Mm-hmm. Panginoon, paano ba ako magkakaroon ng buhay na wala hanggan? Sabi ng ating Panginoon, ano ba utos? Diba? Inisa-isa ng mayamang binata yung mga utos. Yung 10 utos. Sabi nung mayamang binata, mula pa sa pagkabata, nagagawa ko na yun ano pa ba? Sabi ng Panginoon, sige, may kulang pa sa'yo. Pamigay mo lahat ng ari-arian mo. Pagkatapos, bumalik ka, sumunod ka sa akin. Nalungkot yung mayamang binata kasi napakarami niyang kayamanan. Kaya, ayaw niya na ngayon sa buhay na wala hanggan. Dahil, pagpapalit pala yun sa kanyang mga ari-arian. Ayaw ng mayamang binata. So, yun yung pinakamalaking example dito sa ating parabola. Diba? Kaya mo bang ipagpalit si Kristo sa mga pag-aari mo? Siyempre, yun lang ang question yun Ngayon, kapag natagpuan mo na siya sa buhay mo, kung talaga natagpuan mo siya sa buhay mo, kaya mo ipagpalit Yung buhay mo, pamumuhay mo, kabuhayan mo, kaya mong ipagpalit. Alang-alang lang kay Kristo. Magandang example din yan. Si San Francisco de Assisi. Isang mayamang binata. Na nung matagpuan niya si Kristo sa buhay niya, pinagpalit niya yun sa kayamanan niya. Ibinenta rin niya yung mga ari-arian niya. Nagbuhay siya, poverty. It is choice between fancy and reality. Ang buhay natin, isang pamamili sa katotohanan at katang isip. Yung mga bagay na lumilipas, parang katang isip lang yan lumilipas. Kaya kinakailangan magkaroon ka ng fair justice sa sarili. Alin ba ang pipiliin mo? Kaya parang ganon. Yung bang mahalaga o itong katang isip na buhay? Ang pinili nga niya, pinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian para mabili yung lupa na merong kayamanan. Sabi nga po ng Panginoon, magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na hindi kayang nakawin at sirain ng Hindi kinakain ng tanga. Kapatuloy po tayo, bigyan daan po muna natin ang ating impilan. Sama-sama po tayong mananalangin sa ating programang Communion of Saints tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 11:40 ng umaga. Dito po ay sama-sama nating darasalin ang inyong mga intensyon na ibabahagi sa pamamagitan ng pagtawag o pag-text. Ito po ay hahatid sa inyo ng Radyo Maria, bringing Christ into your home sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Ako po si Father Bong Romano at ako po'y nag-aanyaya sa inyo na patuloy po na makinig sa Radyo Maria
Sa inspirasyon at panalangin ng ating Inang Maria, marami po tayong makukuhang biyaya para sa ating kalusugang pangkaluluwa. Diyos ti Agnina, kada kayo ang amin apo. Research Update. Ito ay programang kapupulutan ng bagong kaalaman galing sa pinakahuli at pinakamakabuluhang pananaliksik ukol sa iba't ibang paksa. Kasama na dito ang tungkol sa pamilya, ang kabataan at ang komunidad. Mapapakinggan ito sa Radyo Maria tuwing Martes, alas 10 ng umaga at muling mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 3:15 ng madaling araw. Hatid ng Radyo Maria bringing Christ into your home sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Radio Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik po ang mistisismo, ang tunay na buhay makadiyos. Dito pa rin po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang himpilan ng Radio Maria, bringing Christ into your home. Papatuloy po tayo sa paksa po ng natatagong kayamanan. Dito po, inihaling tulad nga po, kaya po siguro napakamahal nito dahil ito po hindi pang lumilipas, ano po, yung matagpo niya. Kaya ibig sabihin, spiritual na kayamanan sa langit po. Ang katumbas, sabi nga po sa aklat nating tinalakay ng nakaraan, ito'y katumbas ng paglapit sa Diyos, ano po? At ito'y katumbas rin ng paglayo sa buhay natin sa daigdig na ating pinamulatan. Ang nasusunod, hindi naman yung mamamatay tayo literal, kundi ito sa mga bagay na hindi naayon sa kalooban ng Diyos, ano po? Itong pinapaksa natin, Brother Ron, isang matigas na tinapay. Ibig sabihin, isang matigas na paksa na maaaring dyan sa inyong mga tahanan na hindi kayo sasang-ayon. Pero hindi po kami ang nagsasalita. Pinapaliwanag lang po namin yung parabola. Opo. At yung mga nangyayari, nagaganap, pinapaliwanag po lang namin sa inyo yan. Pero matigas na tinapay po talaga yan. Dahil walang makakagawa niyan kundi yung talagang may gusto kay Kristo. Yung in love kay Jesus Christ. Yung mga naghahanap. Yung mga nakaka-crush lang kay Jesus Christ, hindi kayang gawin yon. Diba yung na-in love, diba, Sister Ibanez? Sister Merly? Opo. Sa parabola, yung pag-aari na ipagbibili niya, finite meron tagang dulo, eksaktong value, may figure Nakatumbas naman ng bukid din na finite din, yung halagang bukid, natatapatan ng pag-aari niya. Malinaw, yung kaya mga nakatago sa bukid niya, infinite. Sabihin walang katapat na presyo. Siyempre. Tama lang na ang quality niya sa aral ni Kristo, yun nga yung tinatawag na buhay makadiyos, tunay na buhay makadiyos. Ito maganda rito. Hindi siya nalungkot, ha? Ang dahil sa tuwa, ay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang pag-aari upang mabili lamang ang bukid. Tuwa, joy. Hindi pinagbili niya at nalulungkot siya, hindi. Kundi siya tuwan-tuwa na willing siya na mawala sa kanyang lahat yung kayamanan niya na yun para mabili lamang. To be willing signifies to accept all the trials and tribulation. If it is God's will. Hindi itong kayamanan niya, tagpuan niya. Tunay, hindi lang totoo. Pure gold. Tunay na kayamanan. Tunay na diamante. Tunay na kayamanan. Alin po rin ba yan? Pure gold. Pure gold. Meron kasi iba solid dyan, fancy. Pure gold di ka alin po rin. Meron kasi iba solid dyan, solid fancy. Yung sa akin natagpuan niya dyan. Eh, sa kanya, hindi siya nalungkot. Hindi lungkot yung naramdaman niya nung pinagbibili niya yung kanyang ari-arian. Hindi katulad ng isang mayaman, nalungkot Siya hindi nalungkot natuwa pa nga siya at benta niya ng lahat Makita mo yung differences. Opo. Ngayon, tuloy mo, Brad, yung susunod. Eh sa paksa po niya, yung... Ito lang susunod. Ang mga malikit na pera. Gayun din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng maririkit na perlas. Nang makatagpo ng isang mahalagang perlas, ay yumahon at pinagbili ang lahat niyang pag-aari upang bilhin iyon. Yun. Nakatagpo ng isang marikit, mahalagang perlas. Meron na siyang mga perlas, kaya lang maliliit. Pero nung makatagpo siya ng mas marikit, mas maganda, binenta niya na lang lahat yung kanyang... Ari-arian, para mabili lang yung mahalagang perlas na yun. Ano kaya yung perlas na yan, Brad? Yan yung kaharian ng langit daw Yung kaya yung perlas na yan, yan ba yung perlas na itim? Na bago mo makuha, kinakailangan sisili mo muna sa ilaliman ng dagat. Yung perlas na itim. So, ganun ang hinahalin tulad ng Panginoon, ang kaharian ng langit. Ano sabi? Kayo,
ang kaharian ng langit. Sino yan? Ang kaluluwa ng tao. Katulad dyan ay isang napakarikit na perlas sa mata ng Panginoon. The people of God is the church of God. Hinahanap ng tao ang kaharian ng langit. Nasaan ba ang kaharian ng langit? Nasaan ba ang langit? Anong sabi ng pag-aaral natin? Be not in heaven, but heaven, here on earth, at the very beginning of your life, under the grace of God. Pag natagpuan ng tao yung kanyang natatagong perlas, yung kanyang hidden being, yung kanyang natatagong pagkatao, nako, ay natagpuan na niya ang langit sa lupa. Ayan ang maganda nun, di ba? Pero napakahirap ata nun. Ngayon, yung bago mo makatagpuan yon, parang itim na perlas ngayon, duduguan mo. Sisisid ka ng malalim eh. Pati yung perlas na itim sa kabibil lang yun eh. Di sa parabola, sa parabola, tagpuan yung perlas eh. Ang diferensya lang kung kayang pambili yung perlas na yun. Bebenta mo nga. May-ari-arian mo eh. Lahat. Diba? Lahat ng meron ka sa nakasanayan mo makawag replace yun, yung Parang ganun din, dun sa he who wills God must deny all his own will. Gusto niyang makatagpuan ng Diyos eh. Di willing siya. na itakwil. Itakwil ang lahat. And to be willing, maging willing ka, ibig sabihin nakahanda ka sa lahat ng aabutin mo. At yan po yung sinasabing perlas, mahalagang perlas, na kapag natagpuan mo, sigurado. Ibibenta mo na lahat ng are-are mo para mabili lang yung perlas na yan. Kasi nga po yan pong kapag Kagaya din nung sa bukid. spiritual. Opo. Binenta rin yung pag-aari niya para mabili yung kayamanan sa bukid. Ganito rin yun, yung perlas na yun. Kaya lang, pag natagpuan mo yan at nabili mo na yan, yung perlas na yan, sabi ng ating Panginoon, huwag niyo ibibigay ang perlas sa baboy. Iingatan mo na yun. Ha? Bakit? Ano yan? Yung kaluluwa mo. Iingatan mo na yan. Natagpuan mo na eh. Alam mo na na yan pala ang ililigtas mo. Alam mo na ang kaluluwa mo. Kilala mo na ang pagkatao mo. Ibibigay mo pa ba ulit sa baboy yan? Hindi. Ngayon, para maliwanagan natin lahat kung ano yung perlas na yun, kung ano yung kayamanan sa bukid na yun, siyempre, meron pong katumbas yan. Yan po yung aral ni Kristo sa daan, katotohanan, at buhay. Kapag nalaman po ng isang tao yan, sigurado, iiwanan niya yung buhay niya para lang makapunta doon sa sinasabing kayamanan na yun, yung aral sa daan, katotohanan at buhay ni Kristo. Yung tao natin po. Ngayon, meron po kasing misteryo eh. May mga mystery. Yan po yung mga kayamanan na kapag natagpuan natin yan, yung mga misteryo na yan, may paliwanag sa atin, sigurado, hindi na tayo bibitaw. Diba? Opo. Yung aral na yan, yung mga misteryo yan. Kagaya halimbawa ng misteryo ng paglalang ng tao. Diba? Meron pong misteryo yan. Dahil yung tao, ginawa ng Diyos sang-ayon sa kanyang larawan at wangis. Ngayon, nung ginagawa ang tao, o nung gagawin ng tao, sabi nung nagsasalita na Diyos, gawin natin ang tao sang-ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sa makatwid, gawin natin, may kausap po yung Diyos, kung gagawin niya yung tao, isa pong malaking misteryo yan. Kapag nalaman natin kung sino yung kausap na yun ng Diyos, sigurado naman, iiwanan natin ang lahat-lahat sa buhay natin para lang malaman nyo kung sino yun. Opo. Kung sino yung misteryo yun, ba? Opo. Pangalawa pang misteryo, yung misteryo ng Santisima Trinidad, yung Holy Trinity, na nakalagay sa sulat ni San Juan Apostol, Kabanata 5, talata 7 hanggang 8. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Ngayon, pag nalaman po natin yung misteryo ng Ama, salita at ng banal na multo o Holy Ghost. Holy Ghost, banal na multo sa Tagalog eh. Mm-mm. Pag nalaman po natin yung misteryong yan, sigurado, pagpapalit natin kung ano man yung buhay natin dito sa ibabaw ng lupa para maglingkod lang kay Kristo. Yan po yung mga misteryong natatago. At kung sino po si Maria sa buhay ng tao. Isa pa pong malalim na misteryo yan, si Mama Mary. Mm-mm. At yan po, kung may papapaliwanag, kung ano talaga ang papel ni Mama Mary sa buhay natin, sigurado po, pagpapalit natin ang lahat-lahat sa buhay natin. Opo. Makapaglingkod lang tayo kay Kristo at sa mahal ng Diyos. Kaya po kung ating babalikan yung naikwento niyo pong kasaysayan ng tao, ano po? Ito nga yung sinasabing natatagong kayamanan yung matagpuan niya sa kanyang sarili ang dignidad niya bilang isang laraw at bangis ng Diyos. Ano po? At ito ay muling maibabalik lamang kung
matatahak niya yung tinatawag na buhay ascetical o pagsunod sa landas ng ating Panginoong Kristo na doon. Sinasabi ng talinhaga na kailangang ibenta niya yung kanyang pag-aari o pumabili lamang yun dahil sa higit na mahalaga yun, kung ating nga pong iuugnayan sa paksa ng paghahanda sa buhay na pagsunod kay Kristo, yun yung sinasabing pagbibenta, yung makalupang kaluguran na tinatamasan ng tao, magiging kabaliktaran sa pangkaluluwang tuwa na kanyang matatamo. Kaya kinakailangan pang isang tao sa kanyang makalupang buhay, tumalikod upang matagpuan niya yung, ibig sabihin, yung kadakilaan ng kanyang pagkatao sa harap ng Diyos. Siyempre, pag nakikita mo na yung katotohanan naman sa buhay mo ang susunod na hahanapin mo. Diba? Kasi, paano mo nga hanapin yung katotohanan sa buhay mo kung wala ka namang nakitang katotohanan? Diba? Kaya ka lang magkakaroon ng interest na matagpuan ang katotohanan sa buhay mo kung may nakita kang katotohanan. Kaya sabi ni Kristo, yung katotohanan, yun ang magpapalaya sa tao sa kasalanan. At yun nga po yung kasaysayan na nagkukwento kung sino tayo at kung saan tayo nagmula at anong talagang layunin natin dito sa ibabaw. Halimbawa, tayo. Bakit tayo papasok sa buhay ascetico kung wala tayong nakikitang katotohanan? At yung katotohanan na yun, yung nagbibigay ng inspirasyon sa atin para matagpuan natin yung sarili natin na ilagay natin dun sa katotohanan natagpuan natin, yung mga sarili natin. Kaya, inuhubog natin yung sarili natin dun sa katotohanan na nalaman natin. Diba? Dahil ang bottom line dito, yung willingness sa tao, sa kaluluwa. Yung willingness niya, di ba? May tanong kailan magkakaroon ng tinatawag na willingness na yan? Before o after ng ascetic life? Para manabos sa kanya yung willingness. Anong willingness na Diba, nakita niya katotohanan, pero hindi pa siya, wala yung willing na pasukin yung katotohanan na yan. Dahil medyo, meron pa mga doubt pa siya. Maaring mawala sa'yo ang katotohanan na yon kapag hindi mo pinasok yung katotohanan sa sarili mo. Maganda yung tanong mo. Kaya lang, sasagutin natin yan sa susunod na Kabanata. ng ating palatuntunan. atin mo lang bigyan ng diin yung ang tao sa oras ay nakatagpo ng spiritual na kayamanan, yun na nga, yung matagpuan niya yung kanyang sarili, nasabi nga makilala niya yung kanyang kaluluwa. Kasi, di po ba, Brad, yung tao, sabi nga, nabubuhay siya, pero ang kanyang alam sa kanyang pagkatao, siya isa lamang katawan. Tulad ng isang hayop na ang kailangan lang kumain, uminom, tamuhin yung gusto niya, isang napakababaw na, sabi nga, 50% lang ng kayamanan na ang kanyang hinaharap. Subalit kung sabi nga, natagpuan niya yung tinatawag na isip, puso't kalooban niya, yung kaluluwa niya mataas sa pagkatao niya pala, wala na magiging dahilan upang itong kanyang mga sangkap ng kanyang mababang uri ng pagkatao, hindi niya ipaibabaw dun sa kanyang mataas na uri ng pagkatao. Kaya doon sa paksa natin, di po ba, meron tayong mga tinatalakay na katawan, lupa at kaluluwa, pandama at konsensya. Na doon, ibinabase natin na kung tayo ay nakatagpo o natagpuan natin itong kayamanan na ito na makalangit, ating pumibigyan ng pansin, mga minamahal na tagapakinig, yung ating mataas na uri ng pagkatao. Pag nakita mo yung katotohanan, ang susunod na doon, yung sarili mo Diba? Your self-perfection na titingnan mo kasi nakita mo na yung katotohanan. At yung katotohanan na yun yung aral. Hindi naman pwede kang magsakripisyo, lahat-lahat gawin mo kung wala kang aral na nakita. Kaya kung gagawin yun, dahil may nakita kang aral na katotohanan, na pag sinundan mo yun, magkakaroon ng self-perfection sa sarili mo. Doon mo na gagawin yung buhay ascetico. Yung sabihin ng pagbibenta, yung mga ari-arian mo, tulad ng mga nakaraan nating mga parabola, yung malaking tingin, mga pagdadahilan, ibig sabihin, ibibenta mo na yung mga pagdadahilan na yan para... Yung ibig sabihin ng pinagbili, tinalikuran mo na. Okay. Yung ibig sa salitang spiritual na pinagbili, tinalikuran mo na yung mga kung ano-ano sa buhay mo. Yung mga pagdadahilan na ikaw para makasunod kay Kristo. Materially, spiritually. Lahat yun tatalikuran mo yan At ang pinakahuli mong tatanggalin, mystically. Kasi hindi naman kailangan sa mysticism yung marami ka pang kung ano-ano. Kaya tatlo yung tatanggalin mo. Diyan bali mapag-iwalay natin kahulugan ng animal-like idealism dun sa God's idealism. Na pagka natanggap mo na katotohanan, not until
na magkaroon kayang dakilang hangar niya, hindi mo ito papasokin eh. Siyempre. Ang buhay mo ang ascetic life, di ba? Ah. Kung dakilang hangarin mo, greater chance. Ha? Almost 90% papasokin mo ang ascetic life. Pero kung hindi nga ganun, kung hindi nga God sedulation ang dala mo, stagnant ka, mauwi ka sa pagitan ka ng ano, ng natural life at saka ng simbahan. At may tulad din naman natin to sa ating mga nakikita sa ating kapaligiran, sa ating mga parokya, yung bukasyon na ibinibigay ng sakramento sa tao, sa mga binyagan, ano po, na kapag ka tayo bininyagan, sabi nga tayo ay inanyayahan na hanapin yung tinatawag na natatagong kayamanan sa ating mga pagkatao. At yan na nga po yung binhi ng Ama, Anak at Espiritu Santo na sa ngalan ng binyag, ipinupunla po sa ating isip, puso't kalooban o tinatago po sa ating isip, puso't kalooban. At kaya nga lang po, dahil po sa kakulangan po ng ating paghahangad, pananaliksik o pag-aaral, yan pong kabanalan na yan na nasa ating isip, puso't kalooban, hindi po natin nabibigyan ng pansin. At ito po tayo, sabi nga po, paulit-ulit po namin sinasabi sa inyo, sa ngalan po ng mga parabola na ito na amin pong binubuksan at yung susumikapan na ipahimayin at ipaliwanag ng bahagya sa inyo, hindi man sa malalim na kaparaanan, nawa po inyong maintindihan at maunawaan kung ano po ang tinutukoy ng ating Panginoon sa mga parabolang yon. Di po ba, brother? Kasi pag sinabing talinghaga, gumamit ang Panginoon yan ng mga talinghaga sa tao para ang tao hindi siya madaling maintindihan. Di ba? Pero sa kanyang mga alagad, pinapaliwanag niya ng maliwanag ng malinaw. Pag nakakasaralina na sila ng kanyang mga apostol at mga alagad. Ipinapaliwanag niya, dinidetalye ni Jesus Christ kung ano ibig sabihin ng kanyang sinabing parabola. Pero sa crowd, sa mga tao, hindi niya pinapaliwanag. Dahil ang sabi ng Panginoon, tumingin man sila, ay wala silang makita. Makinig man sila, wala silang maunawaan. Sapagkat pinatigas ng bayang ito ang kanilang mga puso. Yun ang sinabi ng ating Panginoon. So, ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon? Malinaw. Meron lang siyang pinagpapahayagan ng kanyang mga hiwaga, ng kanyang mga misteryo. At manalangin tayo, mga kapatid, sa inyong mga tahanan, na isa na kayo sa pagpaliwanagan ng ating Panginoon na maintindihan nyo ang katotohanan ni Kristo. Yan. Kasi siya ay handa naman magpaliwanag sa atin kung willing naman tayo na makinig sa Kanya. Kaya habang ang tao, libang na libang sa daigdig, diba? Sa demonyo, sa laman, paring hindi po dumating sa buhay natin na paliwanagin ni Kristo ang ating isip tungkol sa Kanyang kaharian. Pero dumarating sa buhay ng tao, sabi nga, sa hindi mo inaasahan, biglang mababago buhay mo. Meron dyan na aksidente, tapos nakaligtas sa aksidente. Pangalawang buhay niya, biglang nagbago. Liwanag ang kaisipan niya, hinahanap niya na si Kristo sa buhay niya. May mga ganyan eh. Diba? Kung alin yung mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo inaasahan, tapos biglang darating pala sa'yo ngayon yung Panginoon sa buhay mo na hinahanap mo na siya, yun na umpisa. Para lumiwanag sa'yo ang kaharian ni Kristo. Yun ang umpisa para matagpuan mo na yung kayamanan na yun. Oo, yun na yun. So, Kasi yung aral ni Kristo talagang kayamanan niya, brad eh. Aral ni Kristo, kayamanan niya. opo. Sabi nga, isang kayamanang pangwalang hanggan. Mm-hmm. Kaya lang, mahirap kunin kasi sabi nga, magbibenta ka pa ng mga ari-arian mo para yun ay makuha mo. Kung hindi mo bibenta yun sa'yo, hindi mo makukuha yun. Ano Hindi po? mo makakuha ng... Pagpalagay na natin, kasi full yung sinasabi dun eh. Binili mo ng buo yung kayamanan sa bukid. Po. Binili mo ng buo yung mahalagang perlas. Di ba? Binuo mo eh. Binili mo ng buo eh. Ngayon, para doon naman sa mga hindi kayang bilhin nyo ng buo, parang Bombay. Kapra-kapraso lang, di ba? O kaya naman po yung buhay asetiko, baitang-baitang Oo, baitang-baitang. Hindi naman kagad diretso eh. Oo, kapra-kapraso. Baitang-baitang ang buhay. Po, may panimula ng buhay purgatorio. At gabi ng banda, buhay kumikinang. Ang mga minamahal namin tagapakinig, ano po, meron po tayong tinalakay noon. Hindi, pasensya na po dun sa hindi mga nakasubaybay nung mga paksa ng pagsasalarawan ng baitang-baitang. Ulitin din natin. Opo. Babalikan natin. Nagkukulangan na po tayo ng oras. Paano, magpasalamat na muna. Pasalamatan na natin yung
kung meron tayong mga huling pananalita tungkol dito sa ebanghelyo natin sa parabolang ito, pwede. Malinaw na yung kayamanan na natatago na yan, dahil pero sa malaga na yan, nung matagpuan ng mga na chosen 12, nakitaan ni Jesus Christ ng Panginoon ng dakilang hangarin yung chosen 12 na yun. Okay. Kaya sa kanila, pag nagparabola siya, pag talikod ng mga walang hangarin masyado, kinaklaro niya yung tungkol sa parabola eh. Dahil alam niya, yung mga kapustol niya, yung 12, may mga malinis na puso. Kaya naangkari na lang ito nakalaan para sa mga may malinis na puso, isip kalooban. May dakilang hangarin. So, ang pinakabuod, mga giliw, o mga minamahal na kapatid sa inyong mga tahanan, siyempre, sa sitwasyon ng buhay natin sa ngayon, is very hard na mabili natin yung kayamanan na yun sa bukid at yung mahalagang perlas na yun. Pero, sabi nga namin sa inyo, pwede namang installment. Ibig sabihin, kahit kapraso lang, kapra-kapraso, pwede nating makuha yon mga minamahal na tagapakinig. Sa pamamagitan ng pagdadalo sa mga Santa Misa, Oo, kapra-kapraso lang, oo. pangumpisal, hindi naman kasi kaagad-agad po. Talagang napakahirap po yung mga bagay-bagay na yan. Subalit, sabi nga po, kailangan natin pagsumikapan at nandyan po ang ating ilang simbahan na nagbibigay, tumulong sa atin, umakay sa atin, umalalay sa atin. Sapagkat alam naman po ng Panginoon na tayo puno-puno po ng kahinaan. Dumalangin na lang po tayo yung kanyang tulungan. Kulang na po tayo sa oras, ano po, papalo na po tayo. Muli, Pasalamatan muna natin yung mga na kinakasangkapang magbigay ng tulong sa ating himpilan. Ang mga benefactor ng Radio Maria, factor sa mga volunteers na nagbibigay ng tulong dito kung bakit tayo nagkakaroon ng programa rito. Maraming salamat po sa inyo at sa mga staff at mga direktor ng himpilang ito. Maraming po salamat. Kaya muli, kami po ay muling nagpapaalam sa inyo at umaasa kami na tayo muling magkikita sa mga susunod panlinggo. Kaya pansamantala, kami ay nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikinig sa ating programa, Ang Tunay na Buhay Makadiyos. Dito sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, Bringing Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ang kapayapaan. Amen. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na ina.